Speaker for today. Ang speaker for today, wala pong iba, si Kuya, brother, and ewan ko, ayaw niya pa tawag ng pastor, pero Bargan lang. Kuya Margan. Alright, mga friend. So, magpalang araw sa ating lahat. Hallelujah. Praise God. Ore sama ako mic ko, nagpisa ko po siya. Kita sa mic. Maabot ni Mark. Alright. Salamat. Tagalin mo lang. Tagalin mo lang. Abati, Wala. props lang mabalin. Talutat. Hindi. Mas maano ng kamay ko pag isang oras to. Alright. Hindi ako nang yun. Patayin mo lang. Patayin mo. Yan. Sila true ate ah. Una yan. Of course. Na raw, dito mo dito yung Praise God. Nakakatuwa. Ganyan talaga ang biglaan, no? Ayan, hindi natin na plinano ang setup na ito, pero talagang napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. At tunay na ang Panginoon ang ating pong sinasamba, ang Diyos na buhay. Iisang Jesus, iisang Diyos. Ngunit, mga kaibigan, mga kapatid, mga friend, ibang paraan ng mga tao ng pagsunod nila sa Diyos. Sa oras pong ito, ay nais ko ibahagi sa inyo yung maikling mensahe sa oras na ito na kung paano ba natin talaga dapat sundan ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kasi nga, sa panahon na ito, ang dami-daming mga nagsilabasang mga prophets, mga teacher, mga tagapagturo, subalit, iba-iba yung kanilang way. Ngunit kung babalikan po natin ang Word of God, ang buhay ng Panginoon Kristo, hindi ganon, mga kapatid. Kaya sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang Matthew chapter 5 verse 17. Alright, mga friend. Parang true. Alright, so Matthew chapter 5 verse 17. Ang ganda nitong pulpito natin Mag-improve pa yan. Yan. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. Matthew chapter 5 verse 17, it says here, do not think, the Lord Jesus says, do not think, alright, that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Alright, so let's pray. So Father in heaven, in the mighty name of Lord Jesus Christ, we just want to thank you for this very moment. Thank you so much for giving us this opportunity to come and worship you, Lord God. Worship your name, O Jesus, in one accord, in one spirit, in one faith. Thank you so much, Father God, and allow us to hear your voice in accordance with your will, O Lord God. Open our spiritual ears, spiritual understanding, spiritual hearts, so that, Lord, we may receive your message today. Amen. Use me, O Lord God, as your mouthpiece. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. All right. English tayo na yan. Taglish. Okay. Sabi niya dito sa Matthew chapter 5 verse 17, ulitin ko po ha. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. So itong verse na ito, mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang hindi nila nauunawaan. Hindi nila naiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sinasabi nila na dumating si Jesus para i-fulfill ang law. Pero, mga kapatid, totoo na finulfill ng Panginoon Kristo ang law, subalit hindi sa way ng mga tao o ng mga Parisiyo. Hindi sa way ng kung anong nakasulat, kundi finulfill ng Panginoon Kristo ayon sa kalooban ng Ama. Amen. Bakit? Jesus Christ is the perfect image of the invisible God. Amen. Amen? Ang Panginoon Kristo, dinala niya ang tunay na mensahe ng Ama. Amen. Kaya nga sabi ng Ama, siya ang pakinggan ninyo. Amen? Nung siya ay binautismuhan ni John the Baptist, ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan ninyo siya. Kaya, anuman ang mga sinasabi ng Panginoon Kristo, anuman ang kanyang mga tinuturo, dapat iyon ang sundin po natin dahil yun yung perfect Amen. na mensahe ng Diyos. Yun yung will and pure message of the Father. Hindi yung itinuro ng mga tao, ng mga propeta bago si Jesus.
Hindi yung mga itinuro ng mga tao, ng mga disciple pagkatapos ni Jesus. Dahil ang mga taong iyan, kung titignan po natin, sila ay nagtuturo, mga kapatid, ng hindi naaayon sa kalooban ng Ama Amen. o sa itinuro ng Panginoong Kristo. Kaya nga, ang dami-dami ngayon yung mga teacher, ng mga pastors, kung ano-ano bang mga titulo na yan na ginagamit sa kanilang mga pangalan, sa kanilang mga sarili, ang babagsik, mga kapatid. Dahil kinukuha nila yung law. Ginagamit nila yung law, yung scripture, para ibato sa'yo. Ibato sa mga tao para makontrol ang mga tao. Subalit hindi ganon ang ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi ganon ang kalooban ng Panginoon. Dumating ang anak, ang Panginoong Kristo upang bigyan tayo ng kalayaan. Amen. Amen po ba? Bigyan tayo ng kapayapaan. Amen? Amen. Dinemonstrate niya ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So ngayon, bakit ang dami-daming mga tao na sobrang ang hihigpit? Na kapag hindi sila sumunod sa kagustuhan nila, babansagan kanilang disobedience. Babansagan ka na nila ng kung ano ile-label ka nila. Na kapag umalis ka sa kanila, sasabihin nila, rebellious. Ganun ba ang ginawa ni Jesus? Ganun ba ang itinuro ng Panginoon? Di ba hindi? Hindi. Amen? Katulad nun, nung yung babae na naaktuhan na nagkasala, ayan, parang totoo na to ha, parang mag-preface na talaga ako. Alright, katulad ng babae na naaktuhan na nagkasala, dinala ng mga tao kay Jesus. O di ba ang sabi ng mga tao, ano ang masasabi mo? Jesus. Rabbi. Alright? Di ba sabi sa law, batas ni Moses, batuhin ang sino man na nagkakasala ng adultery. Okay? Ang sinasabi ng mga taong ito, na-edit na yung babae lang, yung dinala nila, na gustong batuhin. Ngunit kung balikan na, yung original na nakasulat na law, both yung lalaki at babae dapat batuhin hanggang kamatayan. Ngunit yung ginawa ng mga taong ito, yung babae lang. Ano ang ginawa ng Panginoong Kristo? Pinabato ba? Ang sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Nagsulat. Nagsulat? Yes. Okay, nagsulat. Tapos, Sabi niya. dubura? Ibang pa naman yun. Ibang istorya. Alright? Nagsulat siya. Pagkatapos, Sabi niya, Sinong mga kasalanan sa iyo, siya yung ang unang bumato. bumato, pati na kapwa niya. okay. Pagkatapos, ang ginawa ng mga tao, anong ginawa ng mga tao? Binato ba? Hindi. Hindi. Nagsialisan sila, di ba? Amen. Nagsialisan ng mga tao dahil alam ng mga tao na sila rin ay makasalanan. Mm. Amen? Amen. Alam nila na sila rin ay merong mga pagkakamali. Mm. So nung nagsialisan ng mga tao, tinignan ulit ng Panginoon ang babae. Na tinanong ano ang nangyari. Binato ba siya o hindi? So anong sabi ng Panginoon? Anong sabi niya? Sumunod ka siya. Hindi ka nila hinatulan kaya hindi rin kita hatulan. Hindi ka hinatulan, kaya hindi rin kita hihatulan. Alright? Go, yeah. Go yeah? Go and? Sin no more. Sin no more. Alright. So, yun yung pag-fulfill ng Panginoong Hesukristo sa law. Ang nais ng mga tao na pag-fulfill sa law ay i-fulfill nila, sundan nila ang law ng naaayon sa nakasulat. Pero ang pag-fulfill ng Panginoong Kristo ay naaayon sa kalooban ng Ama na way of love. Maibigin, mga kapatid. Alright? So, hindi niya hinatulan yung tao na nagkasala. Pero ano ang ginagawa ng mga tao ngayon? Na kapag nagkasala ang kanilang kapatid, ang kanilang miyembro, inilalagay nila sa hot seat. Di ba? Upang nandun imbestigahan, doon ipahiya, doon hatulan, at hanggang yung mga iba pinapaalis. Hindi dapat ganon. Walang love doon. Dahil ang love na i-demonstrate ng Panginoong Kristo ay dumating ang anak, ang Panginoong Kristo, upang i-fulfill ang law, walang iba ang pag-ibig. Isa lang yung ibinigay ng Panginoong Kristo na batas na dapat nating gawin ngayon. Walang iba kundi pag-ibig. Ibigin mo ang ano? Kapwa mo. Kapwa mo? Bigyan ng Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with soul strength, and mind. Alright. Pangalawa. Pangalawa. Love your Love your neighbor as yourself. Alright.
Love the Lord your God With all with all your heart, with with all your might, with all your soul, with all your strength. With all Yeah. Hindi And the second is, love your neighbor as you love yourself. So totoo yun. Yun yung golden rule na dapat natin gawin. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi ko nga, we are in the last days. Yes, prinipreach natin, last days, rapture, ang mga kanyan, yung judgment na yan, prinipreach natin, totoo yan. Pero, sabi nga ng isang teacher na napakinggan ko, all teachings, interpretation must be subject into the interpretation and teaching of the Lord Jesus Christ. Totoo yun. Mula sa Old Testament, yung mga propeta, at pagkatapos ni Jesus, ang daming nagsilabas ang mga pastor, mga propeta, mga evangelist, mga teacher, o kung ano-ano man, kung apostle, ang dami-daming mga titulo na kinakabit sa kanilang mga sarili upang sila ay matawag na anak ng Diyos o sila ay matawag na anointed ng Diyos. Hindi po ganon ang tunay na anointed ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang tunay na anointed ng Panginoon ay nakikita sa kanilang bunga. Anong bunga? Yung meron ka bang church na napakalaki? Yung marami ka bang miyembro na sinisigawan kada Sunday, pinapagalitan kada meeting, o kung ano-ano man? Hindi yun ang tunay na anointed. Hindi yun ang basehan upang ikaw ay matawag na anointed ng Diyos. Kundi ang tunay na anointed ng Diyos, nakikita yung fruit of the Holy Spirit. Amen! Amen! Alright. So, totoo yun mga kapatid ko. Sabi ko nga, we are in the last days, yes. Ang dami-dami nangyayari sa ating paligid. Ang dami-dami nangyayari sa ating buhay. Maging sa churches ng napakaraming church. Hindi lang isang church ang merong mga pagsubok problema. Kahit sa panig ng mundo, ang dami-daming mga pinagdadaanan. Pero ano ba ang dapat natin gawin? Kapag mayroong nagkasala na kapatid po natin o kapwa natin mananampalataya, Amen. imamarites ba natin sila? Hindi. Hindi. Hindi yun loving. Iko-condemn ba natin sila? Hindi, mga kapatid, hindi yun loving. Kahit pa man sila ay nagkasala, sila ay nagkamali, sila ay lumayas, nilayasan tayo, we must continue to love them. We must show to them the Christ-likeness. Amen. Amen? Love them. Pray for them. Not condemn. Amen? Huwag natin silang i-condemn. Huwag natin silang i-label na sila ay rebellious, na sila ay mga kulto, na sila ay mga kung ano-anong mga pag-label ng mga tao na ginagawa sa panahon na ito. Huwag ganon. Amen? Naatat tayo sa tinatawag na rapture. Pero ang tanong, handa ka na ba talaga? Sabihin mo nga sa'yo katabay, handa ka na ba talaga? Handa ka na ba talaga? Handa ka na ba talaga, Rejoice? Ay, Hindi ka na ba talaga nagsusungit? Sorry. Hindi, totoo yun. Ikaw maldita. Hindi ka na ba talaga maldita? Hindi, totoo yun mga kapatid. Ang daming Kristiyano ngayon ha, atat na atat sa tinatawag na rapture of the church. Amen. Pero alam po ninyo yung bride na sinasabi? Di ba kapag sa kasalan nagsusuot yung bride ng itim? Hindi ba yung itim ha? Meron akong nakitang kinasal sa Facebook na itim yung suot nila, pati yung mga guests. Pero puti, mga kapatid, yung normal na sinusuot ng bride. Di ba yung puti, napakalinis. Walang mancha. Wala bang mancha? Right? Wala. Yan, puti ha. Wala siyang mancha. Wala siyang wrinkle. Ganon, yung bride dapat nataglayin ng mga Kristiyano na tinatawag na bride. Para pagparito ng Panginoon Jesucristo, walang sabit. amen. Amen? Wala dapat yung awayan. Wala dapat yung tinatawag dito, yung rejectan, yung i-reject yung ating mga kapatid na hindi sumusunod sa atin, na sasabihan natin sila na disobedient sila. Aba depende naman kasi yun. Kung magdi-disobey ang tao, titignan naman ng tao na kung iyon ba ay utos ng Diyos o utos ng tao. Kung iyon ba ay batas ng Diyos o batas ng tao. Sasabihin naman ng mga tao,
that's not my anointed. Ginagamit ng mga tao yan, na mga verse. Actually, ang daming-daming mga verse na ginagamitin ng tao upang i-cover up yung kanilang mga shortcomings, yung kanilang mga hindi magagandang mga ugali. Ang daming mga verse na pwedeng gamitin ng tao, pero meron ding mga verse na hindi dapat ganun. Number one, yung buhay ng Panginoon Kristo. Yung ginawa na lamang ng Panginoon Kristo. Remember, He is the Son of God. He is God. He is the image, the perfect image of the invisible God. He demonstrates the true message of the Father, which is loving. Kaya lahat ng mga batas na yan, mga rules and regulation na yan, mga simbahan, i-filter natin sa filter ni Jesus. Amen. Amen? Jesus. I-filter natin sa Jesusness. Kasi, ang daming mga Kristiyano na di-declare nila, yes, sila ay born again, sila ay maka-Jesus, pero hindi sila maka-Jesusness. Huwag nating paghiwalin ang Jesus and Jesusness. Yung si Jesus at saka yung pagka-Jesus. Huwag dapat nating ihiwalay yon. Dahil kung tayo sumusunod kay Jesus, kailangan makita sa atin yung Jesusness. Yung humility ni Jesus. Yung pagsunod ng Panginoon Kristo. Yung kung paano niya inihandle yung mga nagkasala, kung paano niya inaruga yung mga tao, paano niya kinare yung mga taong lumalapit sa Kanya. Huwag po tayong magre-reject para hindi tayo i-reject. Amen? Amen. Huwag tayong humatol upang huwag tayong hatulan. Huwag tayong mag-label sa ating mga kapwa upang hindi tayo i-label. Yung sasabihan natin na sila'y maldita, kung ano-ano man, huwag. Walang ganun. My goodness. Alright? So praise God. So, in Mark 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Ang Panginoon Kristo, dumating siya upang, hindi siya upang pagsilbihan, kundi dumating siya upang maglingkod. Amen? Siya ay naglingkod. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Son of Man. Siya ay Son of the Living God. Siya ay Anointed One. Ngunit hinubad niya ang lahat ng iyon upang maglingkod Amen. sa atin, mga kapatid. Kaya kung ano man ang posisyon mo, kung ano man ang titulo mo na kinakabit mo sa iyong sarili, kung ano-ano man yan, Pope o Monsignor o kung Bishop o kung ano man, wala yan. Darating ang panahon, bawat tao, lahat tayo ay haharap doon sa hukuman ng Panginoon. Ang goal natin is to be with the Lord Amen. in His kingdom. Amen? Lahat tayo gusto natin pumunta ng langit. Amen. Yung ikaw na original, yung si Xerox, yung si duplicate, ang gusto niya is sa langit, di ba? Eh gusto natin sa langit, eh ba't dito pa lamang sa lupa, eh ba't tayo nag-aaway? Eh dapat dito pa lamang sa lupa, magkaisa po tayo. Amen. Yun yung tinatawag na Unity. unity. Amen. Unity in diversity. Amen. Not uniformity. It means, magkakaiba man ng denominasyon, magkakaiba man ng pangalan, magkakaiba man ng amo, magkakaiba man ng leader, iisa pa rin yung goal natin. At iisa pa rin yung gusto nating mangyari, yung makapunta sa langit. Amen. Yun ang unity. Hindi tayo nagsisiraan, hindi tayo nag-aawayan, hindi tayo naglalaglagan, hindi tayo nagmumurahan sa kung saan-saan. Kundi nagkakaisa po tayo. Yun yung one body in Christ. One body of Christ. Amen? Iba-iba man ang pangalan, iba-iba man ang denominasyon, iisa yung purpose po natin. To go and preach the gospel. Is to go and winning souls, mga kapatid. Amen? Kaya, sana magkaroon po tayo ng tunay na pagkakaisa sa presensya ng Panginoon upang matupad po natin yung kalooban ng Lord sa buhay po natin. Amen? Huwag na tayong magmataas. Huwag na tayong magmatigas. Buksan lang natin yung ating mga puso, yung ating isipan upang makapasok
ang mga nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay na magkaroon ng tunay na pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Amen. Amen? So purihin po ang Diyos. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. So, alright. So that's it. And That's it. God be the glory. So let's pray. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat muli. Hindi man po namin intensyon na magkaroon ng ganitong setup sa araw na ito. Hindi po namin intensyon na magkaroon ng iba. Hindi po namin intensyon na magkaroon ng ibang Diyos. Kundi kayo lamang po, Panginoon naming Diyos. Kayo lamang, Panginoong Hesus. Sa inyo po kami sumusunod. Amen. Kaya Lord God, dalangin ko na patuloy na buksan po ninyo ang aming mga pangunawa, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang makapasok ang mga bagong revelasyon, makapasok ang bagong mensahe na dapat po naming sundan ng naaayon sa inyo pong kalooban, Panginoon naming Diyos. Kaya Lord God, dalangin ko na patuloy na gabayan po ninyo kami. Huwag po ninyong ipahintulot na lumaki ang aming mga ulo. Yes. Dahil sa mga karunungang tinatanggap po namin. Bagkus, O Lord God, ito ay magsilbing ilaw po namin na kami ay patuloy na magtiwala sa inyo, na kami ay patuloy na maglingkod sa inyo at sumunod sa inyo, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin po namin ang mga kapatid po namin na nakukulaapan ng kanila pong mga isipan. We pray, O Lord God, that you may open their spiritual understanding, their spiritual mind, O Lord God, upang ang iyo pong bagong revelasyon ay makapasok sa kanila, O God. Dahil tunay nga, kayo lamang, Panginoon, ang perfectong mensahe ng Ama. Kayo lamang ang perfectong imahe ng Ama. At dinala po ninyo, Panginoon, ang tunay na mensahe ng Ama. Kaya Lord God, dalangin po namin na maibalik ang tunay na Jesus, maibalik ang tunay na mensahe ng Ama. Walang iba ang pag-ibig sa loob ng church, sa lahat ng mga churches, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Amen, Lord. Kaya Lord God, we pray, continue to use us, continue to be with us. Holy Spirit, guide us and help us to fulfill your will in our life, O Lord. So we thank you so much, Father God. We give you all the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.